Hi everyone! Hello guys! Kumusta po sa lahat ng aking mga subscribers sa YouTube at dito po sa TikTok. Okay, medyo matagal po tayong hindi nakagawa ng video and nababasa ko po sa aking YouTube channel marami po mga katanungan about po sa pag-apply dito sa Finland. Well, ang pag-uusapan natin dito ngayon sa aking video na ito ay about sa kung kumusta ako sa Finland for almost 3 years now. Okay. So, unang-una, ah, doon sa mga nagtatanong po kung paano mag-apply dito, kasi marami pa rin ako nababasa ng mga comments kung paano mag-apply sa Finland. Unfortunately guys, sorry to tell you this, ngayon po kasi sa Finland, napakahirap po ng employment. I think, may nabasa ako na sa buong Europe countries, isa yung Finland sa pinakamababa ang employment ngayong last year. Last year actually. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Parang talagang bumaba parang bagsak yata yung economy ng Finland ngayon. So, nagiging affected yung employment nila. Kung dati, sobrang dami nilang hinahire, mga nurses, at iba-ibang trabaho dito sa Finland. Minsan siguro yung mga tao, nakakabasa na parang ang daming hiring sa Finland. At saka meron nga daw sila na parang yung merong Finland Embassy na nagpapa-interview na marami silang kailangan, hindi lang nurses. Pinakamarami daw yung nasa medical field like nurses, caregivers. Marami silang hiring. Pero sa totoo lang, ramdam po ng mga nagtatrabaho dito sa Finland ngayon, yung mga Pilipino, na talagang pahirapan ang makakuha ng trabaho ngayon dito, makakuha ng kontrata. Kasi meron na rin pong mga nurses dito na talagang naghahanap. Hanggang ngayon, hindi pa po sila nakakakuha ng trabaho. Yung mga nurses na galing sa ibang bansa, nag-apply dito as student pathway, ganon. Hanggang ngayon, kahit na nakagraduate na po sila, meron po talagang hindi ko alam kung gaano karami, pero medyo marami po yung naghahanap pa rin talaga ng trabaho kahit tapos na po sila sa pag-aaral nilang nursing dito sa Finland. So, hindi ko po talaga nire-recommend muna ngayon na mag-apply kayo sa Finland kasi talagang mababa po talaga yung marami pong walang trabaho dito sa Finland. So, kung may trabaho po kayo ngayon, halimbawa nasa ibang bansa kayo sa Middle East o kahit saang bansa na nurse na po kayo, better na wag nyo pong iwan yung trabaho nyo yan kapalit dito sa Finland kasi talagang medyo mahirap po talaga dito ngayon. So, ayun. So, I hope clear po yun sa mga gustong mag-apply dito, okay? Parang take considerations before applying here in Finland. Kung maganda na po yung trabaho nyo ngayon, kung permanent job po meron kayo ngayon, so wag nyo po munang iwanan para ipagpalit ang pagpunta dito sa Finland. Okay? So, ayan. So, next, kumusta ba ako? Actually, grabe guys. Ngayon po ay winter dito sa Finland. So, sobrang nakakalungkot. Hindi naman as in totally lungkot, pero parang pag ganito po kasing mga ganitong season no winter na ang dilim, yung wala masyadong araw. Kunti lang yung mga oras na siguro 5 to 6 hours or minsan lesser pa na umaaraw. So lagi po siyang madilim. Yung sobrang ang aga ng dumilim, mga 4 something na ganyan. Dumidilim na. Ngayon pa nga, 12:30 pa lang. Walang araw. Medyo makulimlim na talaga sa labas. And then, nakaka-depressive po yung season ngayon. Actually, sa totoo lang, nag-suffer po ako ng depression dito. Last year was so worse. Talagang,
hindi nakakatulog, sobrang pressured. Kasi sa totoo lang, hindi po talaga ganun kadali yung trabaho dito. Parang habang tumatagal ka sa trabaho, grabe, mas pressure na yung mga responsibilities mo sa mga patient. Tapos yung mahirap pa yung makisama ka sa mga katrabaho mo, na mga lalo na yung mga taga dito, kasi sobrang hindi ko alam, sobrang kakaiba po talaga yung mga ugali nila. Pero hindi naman lahat, okay? Hindi naman lahat. Meron namang iba na mangilan-ngilan na okay. Pero talagang parang dito ko na-experience yung culture shock na sinasabi. Sobra, aside from sa weather, sa mga taong pakikisamahan, yung ganun. Yun po talaga yung parang medyo bumigay ako, hindi ko masyadong na-handle. Pero okay na naman po ako ngayon. Okay, still surviving, still fighting. So, hindi pa rin totally na masasabi kong very negative dito. Kasi talaga naman, materially, lahat nakukuha ko. Okay? I'm living with comfortable apartment na mag-isa, nakakapag-provide sa pamilya. Parang masasabi kong nakukuha ko yung gusto ko materially. So parang yun naman kasi yung parang unang-una dahilan kung bakit tayo pumunta dito, para makapag-provide sa ating pamilya at syempre makuha natin yung mga pangarap natin, mga gusto natin. So sa mga ganyan, talagang masasabi kong fulfilled, okay? Nakukuha ko naman lahat ng gusto, pero I never expected na sa tinagal-tagal kong OFW, nagtrabaho na rin ako first sa Dubai, hindi ko talaga naramdaman yung depression, hindi ako nalungkot, parang hindi ako na culture shock, yung mga ganun. Tapos, almost 8 years din ako sa Hong Kong, yun yung pinakamatagal. Imaginein mo na nagtatrabaho ako dati doon, stay in pa ha, kasama ko pa yung mga employer ko sa isang bahay. So, imagining working 24/7 every day. Ganun yung sistema doon, but I never felt depressed. Hindi ko talaga naranasan yung ma-depress doon. Sobrang, nung dito, imbis na parang mas nagkaroon ka na ng free will, yung napupuntahan mo kung saan mo gusto, nakakapagpahinga ka anytime na gusto mo after work, 7 to 8 hours after work. Pwede ka nang, mag-decide kung saan mo gusto magpahinga or whatever you want. So parang medyo opposite talaga sa unang trabaho ko doon sa Hong Kong. Pero grabe, dito ko pa talaga naramdaman yung depression. So kakaiba po talaga. Kakaiba po talaga yung experience dito sa Finland. Sobrang roller coaster of emotions. Grabe. So, pero okay naman ngayon, nakakapag-survive pa rin naman tayo kasi tayo mga Filipino, tayo mga OFWs, fighter tayo eh. Sanay tayo sa mga trials, challenges, So, nakakapag-survive pa rin naman ako. So, pag-uusapan natin next time about doon sa mga specifically kung bakit naging naramdaman ko yung depression dito, ano yung mga problema, para magkaroon din po kayo ng awareness sa mga nagpaplano or sa mga nanonood na nandito na kung paano natin mapaglabanan or ma-overcome yung mga ganong situation. So, yun lang po muna guys. And thank you so much sa mga subscribers ko na nandyan pa rin kahit na medyo matagal na po akong hindi nakapag-upload ng mga video. So, yeah, thank you so much, and I hope lagi nyo lang po akong subaybayan. Lagi po kayo manood ng aking mga videos. Baka lagi na rin po tayo mag-upload sa ngayon to keep you updated. Okay, thank you so much and God bless. Bye!